So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, binatikos po ng ating Vice President na si Baby Sara si Baby Sara Duterte ang ating Presidente Bongbong Marcos. At ang issue ngayon ni Baby Sara ay hindi siya nag-a-agree dun po sa amnesty at saka sa napipintong peace talk ng gobyerno at saka sa mga rebelding grupo, especially nga po sa NPA. So mga kababayan, wala namang problema na bumatikos. Kahit na Vice President ka, walang problema yan. Yun nga lang sana, kung ginamitan mo sana ng utak. So ito na, para makuha po natin yung narrative ng content, ito, basahin po natin yung report. No? So ang sabi dito sa Inquirer, just in, Vice President Sara Duterte criticized President Ferdinand Marcos Jr. to pardon rebel groups. She also says the government joint statement with the NDFP to resume peace talk is an agreement with the devil. Yan. Okay. So siguro sa unang banda, sasabihin ninyo na, baka may point niya si Sara Duterte na bakit natin binigyan ng amnesty itong mga rebelding grupo, mamamatay tao yan. Diba? Ganyan yung magiging mentality ninyo eh. And then bakit pa tayo makipag-usap dyan po sa mga rebelding grupo, especially nga itong mga NPA, magre-regroup lang yan habang may peace talk. So, kapag may peace talk, magre-regroup, so lalakas lalo sila. Ayan malamang yung mga nasa isip po ng mga kababayan po natin na medyo hindi po naintindihan yung mga ginagawa po ni PBBM. So, ngayon, explain po natin na mali po kayo doon. Mali po yun. At mas lalong mali po si Sara Duterte dito. Okay? So, para mas malinaw, no? Para mapakita din po natin kung gaano katanga itong si Baby Sara, panoorin po natin yung mga ilang segundo or ilang minuto ng kanyang video sa pagkondina nga sa plano nga po ni PBBM. Okay? Sige, panoorin natin to. Para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is... Putulin muna natin doon putulin muna natin doon. Kita mo, katanga mo talaga, tatanga-tanga ka talaga. Wala namang problemang bumatikos eh. Yun nga lang katangahan mo, Sara Duterte. So ngayon, ang sinasabi ni Sara Duterte dito is hindi niya raw gusto na magkaroon ng amnestiya itong mga rebelde na gustong magbagong buhay kasi daw po may mga pamilyang Pilipino daw na naghahangad daw po ng hustisya. Una sa lahat, binasa mo ba yung nirereklamo mong Proclamation number 404 para sa mga NPA? Parang hindi mo ata binasa eh. Malamang binasa mo pero hindi mo naintindihan. Tanga eh. Pasensya ng mga kababayan, no, natatangahan talaga ako kay Sara Duterte. Basahin natin. Okay? So ito yung Proclamation number 404. Okay? Ito yung pinirmahan po ni PBBM. So ang sabi dito, basahin natin to dito, no? Sabi dito, granting amnesty to former members of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, who have committed crimes punishable under the revised penal code and special penal laws in furtherance of their political beliefs. Yan. So ang sabi nga ni Sara Duterte, no, ito yung pinapaintindi sa inyo ni Sara Duterte na mali. So paano na kaya yung mga rebelding grupo na to na nagkaroon ng kasalanan sa kapwa Pilipino, for example, pumatay or kaya ng rape, di ba? So kung may amnesty na, ibig sabihin ba nun wala na? Goodbye na. Mali po yun. Mali. Kasi po, base po sa pinirmahan po ni PBBM, andito po yung mga paglabag po sa batas ng Pilipinas kung saan po sila magkakaroon po ng amnestiya. So unang-una, rebellion, tsaka insurrection. Okay? Conspiracy and proposal to commit rebellion or insurrection. Disloyalty of the public officers or employees, inciting to rebellion, insurrection, sedition, conspiracy. So, mga kababayan, andito So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 17. So, ito yan Ayan po yung mga kaso. So, ayan po yung mga paglabag po sa batas na magkakaroon po ng amnestiya itong mga gusto magbalik loob po sa gobyerno. Pero mga ka-Streetwise, lahat po yan ay political crimes. Mga political crimes po yan.
So, kunwari, for example, kapag merong isang dating rebelde na lumabag sa batas at hindi nakalista dyan sa mga amnestiya na yan, pwede pong magsampa ng kaso yung mga sinasabi ni Sara Duterte na naghahanap ng hustisya na biktima nga po ng mga rebelding grupo po na to. So, ang gawin mo na lang, Sara Duterte, imbis na magreklamo ka, kapag nagkaroon ng amnestiya at bumalik yung mga rebelde na yan sa gobyerno, tulungan mo na mag-file ng kaso yung mga sinasabi mong pamilya na naghahanap ng hustisya. So mga ka-streetwise, ang ibig sabihin nito, hindi nyo makikita dyan sa amnestiya na yan yung mga kaso na homicide, murder, pagnanakaw, di ba? Arson, walang arson dyan eh. Rape, wala. So hindi po kasama sa amnestiya yung mga kaso po na yon na paglabag po sa mga individual na tao. So lumalabas po, yung amnestiya po ay tungkol lang po doon sa mga paglabag sa paniniwalang politikal. Niloloko mo, Sara Duterte, yung mga tao eh. Akala ko ba abogada to? Binasa mo ba to? Nagreklamo ka lang, hindi mo naman binasa. Boba. Continue nga natin. Nainis ako eh. Continue. Para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Syukran. So una Sara Duterte, kung magbibigay ka ng speech, sana yung descripted para mas maging realistic. So ito ngayon ang nirereklamo ni Sara Duterte na ayaw niya rin daw po magkaroon po ng peace talk. At ang paniniwala din po kasi ng mga DDS kapag nagkaroon kasi ng peace talk is mariregroup or habang may peace talk ay nagpapalakas naman po ng pwersa itong mga rebelde. Una, mali po yun. Mali yun. So paano ko nasabing mali? Kasi mga kababayan, sa pagkakataon po na to, kung sakali man na matutuloy yung peace talk, hindi pa naman kasi siguradong 100% na matutuloy eh. Pero kung sakali man na matutuloy yung peace talk, wala pong ceasefire na mangyayari. Wala. So ibig sabihin nun, paano makakapag-regroup itong mga rebelding terorista na to habang may peace talk kung matutuloy man kung wala namang ceasefire? So makipagbakbakan pa rin po ang ating gobyerno sa 2,000 na natitirang NPA. Ay, Diyos ko. So syempre mga kababayan, meron po tayong ebidensya dito. So ngayon, pakinggan po ngayon natin yung interview ni Luis Halandoni ng NPA sa Oslo. Okay? So sinabi niya po talaga na ito talaga yung pinakamagiging settlement kung sakali man na matuloy yung peace talk. Wala pong ceasefire na mangyayari. Okay, panoorin natin to Ano po ang next step ho pagkatapos ng inyo pong pirmahan at kamayan? Ano pong aming inaasahan? Magkakaroon ng formal peace talks sa darating na panahon at saka yung dalawang panel, magkaroon ng panel of 5 members yung sa NDFP, meron ding panel of 5 members sa GRP. So magkakaroon ng umpisa ng peace negotiations matapos 6 years na walang peace talk. So
Opo, at magbubuo muna ho ng kanya-kanyang lupon at magsisimula na nga po ang usapang pangkayapaan formally. Pero Ka Luis, kung tama po ang aking pagkakaalala, nung nagdaang pong administrasyon, ganun din po naman po ang ating inaasahan nga maganda ang simula, meron tayong peace talks, pero naudlot ito dahil nung panahong iyon, ang akusasyon po ng pamahalaang Duterte habang nag-uusap kayo sa pangkapayapaan, nagpapatuloy po ang pwersa ng NPA sa kanayunan ng opensiba laban sa pulis at militar. Ito ho ba ay tama sa aking pagkakaalala at ngayon ho ba ano magiging sitwasyon? Tama. At saka ngayon, hanggang ngayon, no, tuloy-tuloy pa ho yung laban ng NDFP, CPP at NPA laban sa mga militar ho ng gobyerno. So, yan ay magiging panahon para mag-usap ang magkabilang panig sa high level at after 6 years, tignan natin kung makapagdating sa isang kasunduan na nagre-resolve ho ng root causes ho ng armed conflict. So, yun ang kahandaan ng magkabilang panig. Umpisahan uli with the experience ng past, pati mga experiences ng good lessons and agreements para magkaroon ng resolving of the roots of the armed conflict, kagaya ng land reform para sa mga peasantry at iba pang mga problema na inaharap ng sambayanan mo. Opo, so nangangahulugan po Ka Luis na habang binubuo na itong simula ng peace talks, no? Hanggang sa magsisimula po ng formal ng peace talks na ito, patuloy po ang armed struggle ng NPA kontra po sa pwersa ng gobyerno ng Pilipinas? Alright, tuloy yan ho, kasi kailangan pa ma-resolve yung roots of the armed conflict. So, bahagi yan ng pag-uusap kung anong magagawa para makaabot sa resolution ho ng armed conflict ang roots nito po. Ayan ha, so malinaw. Oh, so paano makakapag-regroup ang mga NPA kung sakali man na matuloy yung peace talk kung wala namang ceasefire? Konting gamit kasi ng utak, Diyos ko na yan. Hindi ko talaga makuha kung bakit maraming Pilipino ang gusto si Sara Duterte. Unang-una, si Sara Duterte boba. Pangalawa, walang kakari-karisma. Pangatlo, manloloko. Simpleng bagay na lang po tungkol sa amnestiya na plano po ng ating gobyerno at ni President Bongbong Marcos. Alam ko, naintindihan niya yan eh. Pero nimimislead niya po yung mga tao. Kung hindi niya pala naintindihan, hindi tatanga-tanga pala siya. Di ba? Pasensya na, nakakainis lang, no? Kasi mataas pa rin yung BP ko eh. So yun lang po mga kababayan. No? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa tahasan, no? Na, kasi para sa akin, pag-mislead dito eh. Itong ginawa ni Sara Duterte na sinasabi niya na paano makakapagkamit ng hustisya ang mga Pilipino kung bibigyan mo ng amnestiya. Doon pa lang panloloko na eh. So ano nga po masabi nyo nga po dito sa ginawa nga ni Sara Duterte na nagiging mema na lang eh, basta makabatikos na lang eh. At ito po yung mga ugali talaga ng mga DDS. So yun lang po, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye!